Hingal na hingal itong humiga sa aking gilid. Ilang sandali ay yamakap ako rito. Nakita ko kung paano ito magulat. Apollo, I think, I like you too. Pagtatapat ko rito, hindi naman ako papayag na may mangyari sa amin kung hindi ko ito gusto. Talaga Clara, so pwede na akong manligaw sa'yo. Natawa ako nang marinig iyon, nakakahiya kong malaman ng iba na mas naunang may mangyari sa amin, kaysa ligawan ako ni Apollo. What's funny ha? Umiling ako, so can I court you? My Clara, napatitig ako sa kanya ng husto. Nakikita ko sa kanyang mga mata na seryoso ito. Pero natatakot ako, kumunot ang kanyang noo. Saan? Tanong niya, di ba, magiging stepbrother na kita? Malungkot kong saad. And so what? Hindi naman tayo magkadugo Clara, kaya kahit pa ikasal ang mami mo at si dad, ay hindi tayo magiging magkapatid. Huwag kang matakot okay? Tumango ako rito, at niyakap ako ng mahigpit, na agad akong gumanti. Paano na lang ang magiging reaksyon ni Mommy, kapag nalaman niya ang namamagitan sa amin ni Apollo? Nagising akong wala na sa tabi ko si Apollo, nakaramdam ako ng lungkot at inis. Pagkatapos ng may mangyari sa amin, ang kapal ng mukha. Daing ko nang makaramdam ng pagsakit sa ibabang parte. Naalala ko na naman kung gaano kaswerte si Apollo. Sobrang sakit ng aking nararamdaman. Hi, napalingon ako, nakita ko si Apollo na may bitbit ng tray, habang nakangiting papalapit sa akin. Good morning, kumain ka na. Alam kong napagod ka. Napalingon ako sa bintana, at doon ko lang nalaman na gabi na pala. Anong oras na? Tanong ko. 8 p.m., kaya kumain ka na. Nalipasan ka na ng gutom. Napangiti naman ako nang makitang kinuha niya ang kutsara, at hinalo ang soup, sinubo niya iyon sa akin. Agad ko namang kinain, dahil nga gutom na rin talaga ako. Does it still hurt? Nagulat naman ako sa kanyang sinabi. Tumango naman ako. Paano kasi habang tulog ako umisa pa ang lokong ito. I have an idea to get rid of the pain. May ngisi niyang wika, kumunot naman ang aking noo. Ano? Tanong ko. Ngunit nakangiti itong umiling. Ubusin mo muna ang iyong pagkain. Para magamot na natin yan. Kahit nagtataka ay tumango ako rito. Nang matapos akong kumain, ay binuhat ako ni Apollo papunta ng bathroom, dahil sobrang sakit talaga ng aking katawan. Sige, lumabas ka na, ani ko, pero nanatili pa rin itong nakasandig sa pader, at nakatitig sa akin. Bakit? Baka hindi mo kayanin maligo, pwedeng ako na lang ang magpapaligo, ouch. Nabato ko ito ng shampoo. Loko ka, lumabas ka na Apollo. Sigaw ko rito, tumatawa naman ito. Nanlaki ang aking mata nang makita sa salamin, kung gaano kadami ang aking pantal sa leeg at dibdib. Kainis ang lalaking yun, gigil na gigil. Mabuti na lang at walang tao rito sa isla. Walang may makakakita. Daing ko, dahan-dahan kong sinabunan ang aking ano. Nang matapos at kinuha ko ang towel, at nagpunas ng katawan. Natigilan ako nang maalalang wala pala akong nadalang damit. Inilibot ko ang malaking bathroom, at mabuti na lang ay may nakita akong roba. Lumabas na ako, ngunit nagulat ako nang makitang naririto pa si Apollo. Akma akong babalik sa banyo, nang tawagin nito ang aking pangalan. Halika rito Clara. Nakagat ko ang aking labi at humarap dito. Pinasadahan pa nito ng tingin ang aking katawan. Nag-init ang aking mukha sa kanyang ibang klaseng paninitig. Gagamutin ko na ang sugat mo. Wala naman akong sugat. Ani ko. May sugat ka, nasa loob nga lang. Lalo pang napakunot ang aking noo, sa kanyang mga pinagsasabi. Napagtanto niyang hindi ko naiintindihan ang kanyang sinasabi. You have sore on you. Diretso nitong saad, na nagpalaki sa aking mata, ogag ka talaga Apollo. Kaya lumapit ka na rito at gagamutin ko yan. May inilabas itong ointment na kulay puti, pwedeng ako na lang, umiling ito. Mas magandang ako ang maglalagay, mahihirapan ka lang, at hindi mo pa milalagay ng maayos sa sugat. Seryoso niyang saad. Nakakahiya, mahina kong saad, lumapit ito sa akin. Nahihiya ka. Bulong nito, kaya hinampas ko ang kanyang dibdib. Tumawa ito at hinawakan ang aking ulo, para halikan ako sa noo. Lamambot na naman ang aking puso sa kanyang ginawa. Let's go love. Hinawakan nito ang aking kamay at iginaya sa kama. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod.
Ang sabi ng doktor, bukas magaling na yan. Tumango lang ako. Nagpatikip ako sa mukha. Lalong naging madali iyon para kay Apollo, lalo na't wala akong sagabal. Rinig ko pa ang mahina nitong pagmumura. Mas mabilis siguro mawala ang sakit, kung gagamitin ng magic. Napaupo ako sa kanyang sinabi. May pilyong ngisi pang nakaukit rito. Anong pinagsasabi mo dyan? Inis kong wika. Frente itong humiga sa aking tabi. Come here, tap nito sa kanyang dibdib. Na aking ikinabigla. Anong? Napatili ako nang hilahin ako nito sa kanya. Sit love. Nanlaki ang aking mata, at agad na akmang aalis sa kanya, nang lalong higpitan nito ang pagkakahawak sa aking bewang. Come on Clara. Paniguradong kasing pula na ng kamatis ang aking mukha. Love, mahina nitong saad, at napatulala ako sa kanyang ginawa, habang titig na titig sa akin. Apollo, sambit ko. Paniguradong makakalakad ka na ng maayos, kapag ginamot yan ng aking ano. Pinaikot pa nito ang ano sa kanyang labi. Napakagat labi ako sa kanyang ginawa. Come here. Kahit nakahiga ito ay nakaya niyang buhatin ako sa kanyang dibdib. Pero baka, hindi ka makahinga. Namumula kong saad, narinig ko ang napaka-sexy nitong tawa, na ngayon ay gustong-gusto kong palaging naririnig. No, love come on. Umusog ako gamit ang aking tuhod. Nanginginig ang aking hita, dahil ngayon ay nakatapat na ang aking leeg sa kanyang mukha. Nakita ko kung paano niya titigan ang aking balat, napapitlag ako ng haplasan nito ang aking hita, pataas sa aking puweten. Ito na rin ang nangbaba sa akin. Abala ako sa paghahanap ng maayos na damit na aayon dito sa isla. Kaunti lang ang aking dala, 3 formal dress at 3 pants at t-shirt. Napahawak ako sa aking noo. Sabi kasi ni Apollo ay may pupuntahan kami, pero hindi naman sinabi nito kanina kung saan iyon. Love, napalingon ako nang pumasok si Apollo, ang lakas ng kanyang dating, kahit simpleng outfit lang. Nakaputing polo ito na nakataas hanggang siko. Nakabukas ang 3 butones, ang pang-ibaba naman ay nakaputing shorts, lalong nagpalakas sa kanyang aura ang messy hair at shades na itim. Tikhim nito, agad kong isinara ang kanina pang nakangangakong bibig. Iyan na suotin mo, tumangutango ako, kita ko pa ang pagniwi nito. Nakapamulsa itong lumabas sa kwarto. Napabuntong hininga ako, at hinawakan ang magkabilang pisngi, dama ko ang init noon. Clara, nagmukha kang syunga sa harapan ni Apollo. Kinapa ko pa ang aking gilid ng labir, baka may laway, nakahinga ako ng maluwag nang wala naman. Binulatlat ko ang nasa loob ng paper bag, iyon ay brown sleeveless turtleneck bohemian dress, mataas ang harapang palda nun, at mahaba sa likuran. Napangiti ako dahil alam kong bagay na bagay ito sa akin. Nang matapos ako magbihis, ay mabilis kong kinulat ang mahaba kong buhok. At nag-lip gloss lamang. Kinuha ko ang itim na shades. At isinuot yun, lalo pa at tirek ang araw sa labas. Nakita ko si Apollo na abala sa sala, habang kinakalikot ang telepono. Tara na, excited kong sambit. Nakita ko kung pasadahan nito ang aking kabuoan. Nakangiti ito saking lumapit, hanggang sa dumiretso sa aking leeg at hinalikan roon. Ano ba, hindi ba nanliligaw ka pa lang? Nakita kong napailing ta. Sorry, hindi ko lang mapigilan, ang ganda mo eh. Pigil na sumilay ang aking ngiti. Saan ba tayo pupunta? Sa bayan ng Algaw. Sabay kabig sa aking bewang. Namangha ako nang makita ang yate. Sa'yo ito. Simple lang itong tumango. Let's go love. Doon kami nagtungo sa pangalawang palapag. Wow! Malakas kung saad, napakaganda. Nagulat ako nang yamakap ito sa akin mula sa likuran. Apollo, sambit ko. Ngumiti lang ako at muling humarap sa napakagandang dagat. Ilang sandali ay biglang may hamarang sa aking harapan na isang telepono. Let's take a picture. Maliit akong ngumiti, matapos ay itinutok nito muli ang camera. Humawak ito sa aking bewang, habang ang kanyang baba ay nakapatong sa aking balikat. Nakalimang take kami ng picture. Meron na nakasiksik sa leeg ko si Apollo, at meron ding nakahalik sa aking sentido. Kalahating oras nang makarating kami. Tanaw ko ang mga taong kamakaway sa amin. Inalalayan ako ni Apollo. Magandang umaga Sir Apollo, nakakatuwang nakadalaw kayo. Ani ng isang matandang lalaki. Kung bibilangan ay nasa 10 ang mga ito.
Napangiti ako nang lumapit ang tatlong batang babae. Hello po, Kuya Apollo. Nakita kong ginulo nito ang buhok ng batang babae. Namiss po namin kayo kuya. Ani ng isa. Naging abala lang ang kuya nyo. Sorry, may pasalubong ako. Agad na bumaling sakin ito, at hinawakan ang aking kamay. Nakarating kami sa malaking kubo, nakakatuwa dahil maraming taong naruroon, at masayang makita si Apollo. Nako, mukhang makakapangasawa na si Sir Apollo, iyan na ba ang nobyo mo? Tanong ng lalaki. Natatawang napailing si Apollo. Gusto kong ipakilala ang aking soon-to-be girlfriend, si Clara. Ikinagagalak ka naming makilala Ma'am Clara. Welcome sa bayan ng Algao, isa-isa silang nagpakilala. At doon ko rin nalaman na si Apollo rin ang may-ari ng islang ito. Ang may-ari nito noon ay si Don Amado, siya ang dating mayor sa bayan ng San Diego. Nang mamatay si Don Amado ay napunta sa kanyang kapatid ang islang ito. At ibinente niya sa negosyante. Tahimik kaming naninirahan dito, napakabait din ni Don Amado. Ilang beses nilang sinunog ang aming mga bahay, ang pinakamatindi nilang ginawa ay nagpakawala ng mga malalaking aso, hindi kami nakalabas ng 2 araw, maraming beses na kami nagawa ng masama ng mga negosyanteng iyon. Mababakas pa kay Lilian ang galit sa kanyang mukha. Hulog ng langit sa amin si Sir Apollo, ani Trina. Bakit naman? Tanong ko. Dahil siya ang dahilan kung bakit naririto pa kami at may natitirhan, galit na galit si Sir nang malaman ang nangyari sa amin. Alam mo bang tinapos ni Sir Apollo ang mga pinakawalang aso, nakakalungkot ngunit magugutom kami kung hindi kami makakalabas ng bahay. Simula noon ay nagdala ng napakaraming tao si Sir Apollo dito sa aming maliit na bayan. At ang malaking ikinagulat namin, ay ang pagbili nito sa islang ito. Mababakas sa akin ang pagkagulat. At sinabi niya na ang islang ito ay ituring na sariling amin. Sobra-sobra ang aming pasasalamat kay Sir Apollo, napakabait niya. Ani Trina. Nilingon ko si Apollo, na ngayon ay kausap ang ibang kalalakihan. Ngunit di ko rin inalis ang aking tingin, nang siya naman ang lumingon. Ang bayan ng Algao ay maliit lamang, ngunit kumpleto ang kanilang bayan, meron silang health center, paaralan, may palengke rin dito. At lahat ng may gawa nun ay si Apollo. Ikinwento sa akin ni Lilian na kada isang buwan, ay dumadalaw daw si Apollo dito ng 2 beses o 3. Ano ang pinagkakabuhayan niyo rito? Tanong ko. Ang iba rito, ang trabaho ay pangingisda at pagbenta ng gulay. Sinasamahan kami ng mga tauhan ni Sir Apollo, para mag-deliver ng isda at gulay sa labas ng islang ito. Nakakatuwa isipan na sa masungit nitong mukha at ugali, ay sa likod pala nito ay isang matulungin na Apollo. Masaya akong tumulong sa kanilang pagluluto. Nakakatuwa dahil ang babait ng mga tao rito. Ikaw Clara, matagal na ba kayong magkakilala ni Sir Apollo? Tanong ni Lilia. 2 buwan pa lang. Talaga ba, pero grabe na ang pagkagusto sa'yo ni Sir. Kinikilig na saad nito. Oo nga, mabuti nga at hindi ka natunaw, kanina pa kasi nakatitig sa'yo si Sir, parang ayaw kanyang mawala sa kanyang paningin, in love, ayan na naman ang pagkabog ng aking dibdib. Bagay na bagay kayo, maganda at gwapo. Hajijek ni Trina at Lilian. Kinagat ko ang aking pangibabang labi pa para hindi sumilay ang aking ngiti.